Isang tanong bago natin simulan ang video na ito. Nasa ilang taon na nabubuhay ka dito sa mundong ibabaw ay naniniwala ka pa rin ba sa kung tawagin ay milagro? Kung hindi ay baka pagkatapos mo na mapanood ang videong ito ay baka maniwala ka na dahil paano kung sabihin ko sa inyo na there is a time, there is a story kung saan ang mismong tatay ni Jesus na si Saint Joseph ay nagkatawang tao upang tapusin ang magpasa hanggang ngayon. Kahit moderno na ang panahon ay walang kung sino kahit pa mga dalubhasa ang makapagpaliwanag. Not a single engineer or civil engineer on the planet has been able to explain it. Wala nang iba kundi ang mahiwagang hagdan ng Loreto. Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Unahin nating pag-usapan ang lokasyon kung saan mo ito matatagpuan. Matatagpuan ito sa Santa Fe, New Mexico. Isang lugar na matatagpuan sa bansang Estados Unidos. Sa pangalan pa lang na Santa Fe na may ibig sabihing Holy Faith ay malalaman mong maraming Katoliko ang dito ay namumuhay. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit naglalakihan at talaga namang nagagandahan ang mga simbahan sa lugar na ito. Ngayon, way back noong unang panahon, noong ginagawa ang Loreto Chapel ay may isang arkitek ang siyang namamahala sa paggawa ng chapel. Ito si Projectus Moli kasama ang kanyang anak. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang kanyang ginagawang proyekto ay sa kasamaang palad ay hindi na niya ito nakitang matapos. 1878 nang matapos ang simbahan, ngunit kulang ito ng hagdan. 1879 ngayon, isang taon matapos maitayo ang chapel ay namaalam. Namaalam ang ating arkitek hindi dahil sa kung anong sakit, kundi di umano dahil sa inggit ng pamangkin ng isa sa mga namamahala ng simbahan. Basically ay ipinadedo niya umano itong ating arkitek na iwan ngayon na walang hagdan ang Loreto. So, ano na kaya ang mangyayari sa ating ginagawang chapel? Well, ang mga madre na dito ay nananahan ay umisip na muna ng paraan upang magamit ang choir loft na kung tawagin. Gumawa sila ng hagdan pansamantala. Ngunit hindi rin ito nagtagal dahil matarik ang bawat hakbang nito at lapitin din ng aksidente. Dito na ngayon na ang mga madre na naninirahan sa simbahan ay nag-perform ng isang makapangyarihang dasal na kung tawagin ay Saint Joseph Novena. Isa itong 9 na araw na panalangin sa patron ng pagkakarpintero na si Saint Joseph, kilalang Ama ni Hesukristo, base sa Biblia. Sinimulan na nila ngayon ang dasal. Dumaan ang una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, 6, 7, 8 at pagpasok ng ika-9 na araw. Yung huling dasal sana nila Buddy ay may kung anong milagro ang dumating. Sa labas kasi ng simbahan kung saan sila nagdarasal ay may kung sinong tao sakay ng isang donkey ang nagpresenta out of nowhere na tapusin ang naiwang gagawin sanang hagdan. Inilarawan ito ng mga madre na may makapal na balbas at saktuhang pangangatawan. Noon, ang kagamitan lamang na nakita nila na daladala nitong misteryosong lalaki ay isang martilyo, eskwala na kadalasang ginagamit ng mga karpintero at lagare. Ngayon, dito ka talaga mapapaisip dahil ang kondisyon ng taong ito sa paggawa ng hagdan ay una,
ay huwag siyang iistorbuhin sa paggawa at huwag siyang bibigyan ng kung ano para sa kanyang gagawin. Hayaan lang daw siyang mag-isa at huwag na huwag pakikialaman. Base sa mga report ay natapos niya ang hagdan nang siya lamang mag-isa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang ibang kwento naman ay sinasabing natapos niya ito ng 5 araw. Sabado, to be specific, at Linggo ang kanyang kapahingahan. Nang matapos na ngayon ang hagdan ay biglang naglaho ang misteryosong lalaki na parang bula. Nagtaka ang mga madre sa simbahan, sinubukan nilang hanapin ang lalaki. Ngunit wala na ito, ni hindi nila alam kung ano ang ngalan ng lalaki. Nagtanong-tanong ngayon sila sa paligid ng simbahan, partikular sa isang tindahan ng kahoy malapit sa chapel. Ito ay upang bayaran man lang sana yung kahoy na ginamit ng lalaki sa paggawa ng hagdan. Ngunit pagdating doon ay sinabi nung mga nagbebenta ng kahoy na walang kung sinong tao ang bumili ng ganoong kadaming kahoy sa kanilang tindahan. At kabilang na nga ito, buddy, sa naging patong-patong na misteryo ng hagdan. Sobrang tibay ng pagkakagawa ng hagdan na ito. Panahon na rin ang nakapagpatunay dahil more than 100 years na itong hagdan at tingnan mo naman, magpasa hanggang ngayon ay nakatindig pa rin ito sa Loreto Chapel. At hindi lang yan, dahil ang hagdan ay nagtataglay din ng 33 steps na siyang sinasabing konektado sa edad ni Jesus Christ bago siya mamaalam. Ngayon, nandito na tayo sa science part, parte ng ating kwento kung saan susubukan ng siyensya na ipaliwanag ang bawat bagay sa mundo na hindi pa rin maipaliwanag. Mabibigyang kasagutan nga ba nila ang misteryong bumabalot sa hagdan ng Loreto? Well, nang pag-aralan ito ng mga dalubhasa ay lalo pang lumawak ang misteryo ng hagdan. Dito kasi ay sinabi nilang walang kung anong central support ang makikita rito para hindi ang hagdan gumuho. Ibig sabihin ay in the first place ay dapat hindi na ito maitatayo, at paano pa na tumagal ito ng ganoong katagal na panahon. Nalaman din nilang hindi rin ito ginamitan ng kung anong klaseng pako o mga metal na bagay upang ito ay tumibay. Bagkus, ang nagbubuklod-buklod lamang sa mga kahoy na ito ay tanging glue at wooden pegs lamang. At hindi lang yan, dahil ang mga scientist noong panahon na pinag-aaralan ito ay kumuha ng sampol ng mismong hagdan upang pag-aralan ito at malaman kung anong uri ng kahoy ang ginamit. And to everyone's surprise ay buddy, yung uri ng kahoy na ginamit dito sa hagdan ay hindi matatagpuan sa Mexico o kung saan mang lupalop ng mundo. Ang tanging malapit lamang na uri ng kahoy na maaaring ginamit ay matatagpuan pa sa lugar ng Alaska, na kung titingnan ang layo ng Mexico papunta sa Alaska ay ngunit ika ng mga scientist ay hindi pa rin ito ang kahoy na ginamit sa hagdan. Sa ngayon, ang estado ng misteryosong chapel at hagdan na ito ay pagmamay-ari na ng isang pribadong individual. Pinepreserba at paminsan-minsan ay ipinaparenta ito upang magdaos ng kasal. At dahil na rin sa sobrang pagkamisteryoso ng hagdan ay ginawa na rin ito ng pelikula na mapapanood sa online na may pamagat na The Staircase. Wow! What a great story! Milagro nga bang maituturing o nagkataon lamang ang hagdan na ito?
Let me know sa comment section. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye. Goodbye na buddy. Pwede na kayong bumalik sa kung anuman ang kailangan nyong gawin sa social media. Oo. Medyo matagal, sobrang tagal na wala na tayong upload dito sa channel. Oo nga pambihira. Pasensya na ha, medyo hindi na rin kasi ako talaga nakapagpaalam sa inyo. Pero to be honest ay mas maganda na sarilihin ko na lamang yung kung anuman yung pinagdaraanan ko sa buhay. At baka pag nalaman nyo baka sabihin nyo na wag na akong magpatuloy. Pero kung napanood nyo ang video ko kung saan sinabi ko na muntikan na akong mamaalam dito sa mundo, ay tungkol pa rin ito doon. Lalo na nga lang lumala. Dumaan ako sa maraming therapy, both physical at mental noong mga nakaraang buwan, at ginugol ko na lamang ang nalalabi kong oras, yung bonus life ko dito sa mundo para sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak at syempre sa aking sarili. Pakinggan natin itong si Lodi L.A. Tenorio na tagumpay na nalabanan na ang cancer sa kanyang katawan. To be honest, it really changed my perspective in life. Paano na-change? Ano na yung perspective niyo? Now I appreciate everything. You know, parang everything is positive for me. Ngayon, every day, I wake up na I'm not expecting anything. I'm just thankful. Grateful lang ako na may araw ulit ako to spend time with my family, with my wife. I have the opportunity to play again basketball after what happened to me. Parang ganun ako makipag-usap ngayon sa mga kaibigan ko. Kung ano nandyan, maging kontento tayo. Now, if you can do more or get more, why not? But in the end of the day, kung ano nandyan, masalamat na lang tayo. Lahat naman ng masama ang loob ko sa mga tao, pinatawag ko na. That will release the dito sa tao na ito, baggage. Kaya, Sinong buhay? Exactly. Na marirealize mo na napakasarap na mabuhay kung tama lang. Tsaka kung alam mo para kanino ka nabubuhay. Correct. Some are just surviving but not really living their lives. Muli, humihingi po ako ng pasensya sa mga taong nag-alala. Salamat sa mga taong nakakaalala pa at patuloy na susuporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.